May views pa rin yan. Kahit 200k, 300k, mag-views pa rin yan. Hindi sana hanggang ngayon, natutulungan natin siya. No? Yun lang naman sa akin. Para sa akin, bakit, sino kayo para maghanap? Pinapok nyo nga si Reyna sa amin, tapos hahanapan nyo pa kami. Di ba? At kung meron man sa amin, nagamit na kay Reyna yun. Isang taon pa yung tumira sa amin. Bibigay ako kay Ate Roda. Pero kung may gusto kong linawin, usapan natin yan sa, huwag sa social media. Usapan natin. Harapin namin kayo. Di nalao si Reyna nung nasa Kalingap. Oo nga po eh. Si Reyna ang pinaka-viral ko. Pero winakwak sa akin ang sakit. Si Reyna ang pinaka-viral ko, guys. Nagkita kami ni Reyna sa totoo lang. Nagpunta nga sa bahay, si nanay. Nagpunta sa bahay. Ang kwento ni J. Brad, galit na galit daw sa kanya. Pero ano kung kaharap na, ako na yung kaharap, di naman nagalit. Pero nung si J. Brad yung kaharap, galit na galit sila. Pumunta sila sa bahay, nakita kami na Reyna. Grabe, sobrang namiss ko si Reyna, guys. Iba yung pakiramdam, iba talaga yung pakiramdam na muli ko nakita si Reyna. Pati siya, unang pagkakita namin, nakangiti si Reyna. Grabe, sarap sa feeling. Kakamiss lang. Pero dumating nga yung time na, pati tayo pinagbawaran na mag-vlog doon. May time nga na nagsabi ako kay Vincent, bro, baka pwedeng i-vlog sa Reyna kasi gusto kong makita, ganyan. Ang sabi ni Vincent, bawal daw. Sakit lang. Oh, shout out kay Vincent. Nandito. So, ayan mga viewers ko. Kumusta po kayo? Nandito na naman po ako. Mga kabayan ko dyan. Dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Hanggang sa ibang bansa, mga kabayan ko dyan. Ng mga OFW. Tatrabaho para sa kailang pamilya. Mabuhay lang kailang pamilya. Mapag-aral lang kailang mga anak. Ingat po kayo dyan. Saan man kayo pahin na mundo na roon. Mga kabayan ko dyan. Batiin ko lang kayo ng magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa inyong lahat. Sana po nakasabuti yung kalagayan at malayo sa problema. Okay, tuloy tayo. Mabers ko. So kasi bibigyan ako ng comment reaction, mabers ko. Patungkol pa rin sa Kalingap at kay Beyonce at kay Midit at kay Reyna. So, 3-in-1 ito. Pag-uusapan natin mga viewers. 3-in-1. Kasi, may napanood akong live doon sa live ni Kalinga Prab. Na, yun nga, pinag-uusapan dito sa social media nga, yun nangyayari kay Beyonce. Di ba? At yun nga, nakikiusap si Kalinga Prab na wag naman masyadong below the belt yung pambabas kay Beyonce. Pero still sa akin lang, viewers ko. Bilang isang viewers, tagahanga ng Kalingap, yung ginawa kasi ni Beyonce na pagtatraidor sa Kalingap, yung ipatulpo ang Kalingap, ay hindi maganda yung ginawa niya sa Kalingap. Kaya masasabi natin, mga viewers ko, na hindi pwedeng palampasin ng mga viewers, ng mga buzzers, ng mga supporter ng Kalingap, yung ginawa ni Beyonce. Kasi, hindi siya marunong tumanaw ng utang na loob. Sa bunganga niya lang, sinasabi niya, oo, maralaki naman yung utang na loob ko sa Kalingap. Oo, pero hindi nakikita sa puso. Hindi nakikita sa damdamin. Yung sincerity ng pagtanaw ng utang na loob. Di ba? Yung pagtanaw ng utang na loob, hindi nakikita yung sincerity doon. Bakit? Masabi natin, hindi nakikita sa yung sincerity ng pagtanaw ng utang na loob. Yung ipatulpo mo yung tumulong sa'yo, na kung saan ka galing, na dati kang labandera,
namumulot ng shell sa dagat, tabing dagat na napakainit. Tapos ngayon, sasabihin mong, marunong ka tumanaw ng utang na loob na yung taong tumulong sa iyo, yung mga tao tumulong sa iyo, ay ipatulpo mo. Ilagay mo sa national TV. Di ba? Nasaan yung utak mo dun, Beyonce? Di ba? Kaya hindi natin mapipigilan itong mga viewers ng Kalingap, supporter ng Kalingap, na ibas ka. Yung dati sumusuporta sa'yo, ngayon, ay binabas ka na nila. Kasi nasira yung tiwala nila sa'yo. Yan totoo nan. Di ba? Yan totoo niyan. Tapos kukuha kayo ng isa pang, kukunin nyo pa yung si, ano to? Lalo yung mga asungot mo dyan. Sasabihin na itong si Midit ay, ano to? Itong si Midit ay balimbing. Sasabihin pa na itong asungot mo dyan na si Midit na nagsulsul. Sa'yo, Beyonce, na magpatulpo. Di ba? Alam mo, Beyonce, yung nasa paligid mo, nasa likod mo, yan ang sumisira sa'yo. Mali yung mga advice sa'yo. Dapat yung mga advice sa'yo. Total, aalis ka na rin lang sa Kalingap. Di ba? Nagpaalam ka naman ng maayos. Nagkausap naman kayo. Yung huling vlog, yung 98 episode, di ba? Nagkausap kayo. Pumunta pa nga si Edo doon eh. Nagkausap kayo. Nagkamayan pa kayo. Ganun din yung nanay mo, nakausap. Pati tatay mo, nakausap. Okay na yun eh. Pero hindi. Anong nangyari? Baliktad. Lalo kang sinindihan. Nagpasulsul ka kasi dyan sa nakapaligid sa iyo ng mga asungot mo dyan. Tapos sa ilan na mga sponsor mo. Nagpasulsul ko kasi, nagpasulsul. Ikaw yung nagpasulsul. Tapos sasabihin, si Minit ang sulsul. Si Minit marunong tumanaw ng utang na loob sa Kalingap. Wala siyang masabi. Kaya masama ang loob niya. Dito sa nagsasabi sa kanya, nasungot mo dyan, na isang asungot mo dyan, na balimbing si Midit. O, di ba? Ang lahat ng ito nanggagaling sa mga asungot mo dyan eh. Kaya nadamay ka. Nadamay ka. Ngayon, sasabihin mo, magkakaroon ka ng peace of mind? Malabo pa sa sabor ng pusit. Maaari mawala rin yan. Maaari, mawala yan. Siguro, mga ilang buwan, ilang taon, isang taon, pwede mawala hanggang sa malimutan ka na ng mga viewers na mga sumusuporta sa iyo. Malilimutan ka rin yan. Tinan mo ang nangyari kay Erica. Nakalimutan na ng mga viewers, ng mga tagahanga niya. Million views yan ha, sa Erica. Ano nangyari? Nakalimutan na siya. Di ba? Si Midit, kito paano, naaalala pa rin ng mga viewers niya, ng mga tagahanga niya, ng mga supporter ng Kalingap, naaalala pa rin si Midit dahil sa kanyang kagandahang loob. Ngayon, gusto niyo kunin sympathizer ninyo para makisimpatiya sa inyo? Parang gano'n eh, nakikita natin mga viewers eh. Parang gusto nila kunin si Midit, makisimpatiya sa kanila, sumanib sa kanila, para birahin ang Kalingap. Di ba? Comment ka kayo mga viewers ko kung tama sasabi ko. Parang ganun ang nakikita ko. Tapos tungkol kay Rina, isa pa. Kasi ito si Rina, nawakwak ito eh. Ganoon din si Beyonce, nawakwak. Di ba? Nawakwak. Kinuha ng mga sponsor, ng mga against sa Kalingap. Di ba? Ito kumuha ko ng video clip doon sa live ni Kalingap Rab. Panoorin natin sinasabi ni Kalingap Rab patungkol kay Beyonce, kay Midit at saka kay Rina. Ito mga bros ko, panoorin natin. Kaya nomos ka kung ano masabi ninyo. Okay?
Subscribe lang po kayo kung hindi pa kayo nakapag-subscribe dito sa aking YouTube channel. Okay? Randy Channel. Subscribe lang po kayo. Mga viewers si Krishna, mga viewers si Pubiero. Okay? Panoorin natin. I-medit niya. Parang wala naman ako sa kanya talaga. Pero, huwag niyo namang pagbintangan si Medit. Huwag naman pagbintangan si Medit. Saka kung ano man yan, sabihin natin tinuruan niya si Biancy kung paano magpatulpo. Ang tanong, bakit tinanong siya? Bakit tawag dyan? Akala ko ba meron silang kakilala doon sa tulpo. Bakit kinausap pa rin si Medit? 'Di ba? Anong motibo? Akala ko ba may mga may mga backup na doon sa tulpo. Saka sabi ko nga, kung tinulungan man, ay nasa sa atin pa rin naman ang desisyon. Pag-isipan natin mabuti kung tama ba. Linawin, si Reyna po ay hindi nawakwak. Ano? Hindi siya nag-decide na siya ay mawakwak. No? Kaya po, ito pong isang issue pa tayo na na inaano sa atin, binabato sa atin. Yung pera daw ni Reyna, 2 to 3 years ago, biglang hinanap sa atin, guys. Pambihira naman. Winakwak nila sa atin si Reyna. Tapos, ngayon, after ng ilang taon, wala na bang budget? Gano'n? Bigla tayong hinanapan. Pambihira naman yan. No? Nakita natin si Reyna, ang kasama niya si Lolo, si Tatay. No? Tinulungan natin, pinabahayan natin, pinagamot, lahat, binihisan, lahat ginawa natin kay Reyna. Ano? Hanggang sa dumating yung time na pumasok yung nanay, winakwak si Reyna. Pinalaga pa natin si Reyna kay Ate Roda. Ano? Pinalaga pa natin si Reyna kay Ate Roda. Nagbabayad tayo dyan. Ano po? Tapos ngayon, bakit naman ganun biglang hahanapan pa tayo ng pera? Yung pera na nga na natanggap natin, ginamit na nga po natin kay Reyna yun. No? Pag-aaral, gamot, di ba? Yan ang hirap kasi, winawakwak tapos pag wala ng budget, tayo pa yung masama, tayo pa yung may kasalanan, tayo pa yung may utang. Huwag nyo kasing wakwakin. Ibalik nyo sa amin si Reyna kung gusto nyo, kung hindi nyo na kayang alagaan. Ano? Nung time na wala dyan nag-aalaga, kami nag-aalaga ni Ate Roda. Asan kayo? Diba? Saka yung clips na, yung parang sinauli namin si Reyna kay Mama. Hindi naman yung last episode na nasa amin si Reyna. After nung binalik namin si Reyna kay Mama niya, 1 taon pa bumalik sa amin si Reyna. Inalagaan pa namin si Reyna ng 1 taon. Yun yung last episode. Pambihira naman, no? Yun ang hirap eh. Huwag nyo kasing makwakin para di kayo problema. Di ba? Huwag nyo makwakin para wala tayong problema. Kung gusto nyo alagaan nyo. Nang hindi winawakwak. Kami nagpakahirap dito. Pinaviral namin. Tapos kayo, ganun-ganun na lang. Nakakasakit kayo ng damdamin. Palagi na lang kami nasasaktan ni Kuya Val. Palagi na lang ako nasasaktan, guys. Ngayon, ano nangyari kay Reyna, guys? Kasi wala nang views. Yun yung dahilan. Ang masama nito, binakwak, tapos binlag pa nila eh. Binlag pa nila ng binlag. Inubos nila yung magnetic power. Kung nasa atin yan, hindi pa ubos ang magnetic power niyan. May views pa rin yan, kahit 200k, 300k, mag-views pa rin yan. Hindi sana hanggang ngayon, natutulungan natin siya. No?
Yun lang naman sa akin. Para sa akin, bakit, sino kayo para maghanap? Eh, pinapok nyo nga si Reyna sa amin, tapos hahanapan nyo pa kami. Di ba? At kung meron man sa amin, nagamit na kay Reyna yun. Isang taon pa yung tumira sa amin. Bibigay ako kay Ate Roda. Pero kung may gusto kong linawin, usapan natin yan sa, huwag sa social media. Usapan natin. Harapin namin kayo. Di nalao si Reyna nung nasa Kalingap. Oo nga po eh. Si Reyna ang pinaka-viral ko. Pero winakwak sa akin ang sakit. Si Reyna ang pinaka-viral ko, guys. Nagkita kami ni Reyna sa totoo lang. Nagpunta nga sa bahay, si nanay. Nagpunta sa bahay. Ang kwento ni J. Brad, galit na galit daw sa kanya. Pero ano kung kaharap na, ako na yung kaharap, di naman nagalit. Pero nung si J. Brad yung kaharap, galit na galit sila. Pumunta sila sa bahay, nakita kami na Reyna. Grabe, sobrang namiss ko si Reyna, guys. Iba yung pakiramdam, iba talaga yung pakiramdam na muli ko nakita si Reyna. Pati siya, unang pagkakita namin, nakangiti si Reyna. Grabe, sarap sa feeling. Nakakamiss lang. Pero dumating nga yung time na, pati tayo, pinagbawaran na mag-vlog doon. May time nga na, nagsabi ako kay Vincent, bro, baka pwedeng i-vlog sa Reyna kasi gusto ko makita, ganyan. Ang sabi ni Vincent, bawal daw. Sakit lang. Ay, shoutout kay Vincent. Nandito. So, ayun, di ba, mga viewers ko? Napanood natin. Yung sinasabi ni Kalinga Prab. Patungkol kay Beyonce. Kay Midit, di ba? Nakita natin. Parang gusto kasi nila mayari itong mga asungot na nakapaligid kay Beyonce na anti-Kalingap na mga reactor. Gusto lang isali itong kunin nila si Midit para sumarib sa kanila. Para sumali doon sa grupo nila na Team Guapa, kung tawagin. Di ba? Parang gusto nilang isali doon. Makisimpatiya sa kanila. Doon sila nagkamali. Dahil si Midit, hindi katulad yung iniisip yung utak ni Midit at saka yung utak ni Beyonce, hindi magkatulad. Dahil si Midit, marunong tumanaw ng utang na loob sa mga taong tumulong sa kanila. Katulad ng Kalingap. Si Beyonce, hindi siya marunong tumanaw ng utang na loob sa mga taong tumulong sa kanila. Yan nga yung Kalingap. Hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Kaya magkaiba yung utak nilang dalawa. Anong gusto nilang palabasin? Gusto nilang kunin si Midit na sumanib sa kanila, makisimpatiya sa kanila dahil binibira na sila ng mga reaktor ng Kalingap at mga reporter ng Kalingap, ng mga viewers para magsalita laban sa Kalingap. Yan ba gusto lang mangyari? Tapos sasabihin, balimbing. Di ba? Nasalita ng balimbing yung tao. Na yung mindset ni Midit, napakaganda. At yung puso ni Midit, napakaganda. Dahil marunong siya tumanaw ng utang na loob sa mga taong tumulong sa kanya. Si Beyonce, walang utang na loob. Hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Hasta ang iniisip niya lang, yung sarili niya, nagpapasulsol sa ng mga asungot sa kanya na hindi niya alam na yung dalawang asungot na yan nasa paligid niya, ayan ang sisira sa kanya. At yung ilang reaktor na anti-Kalingap na kumakampi sa kanya. Sisira sa kanya yan. Siguro, sabi, huwag kang umalis ka sa Kalingap. Pati naman yung mga sponsor, bibitaw naman yan sa Kalingap. Mananatili sa yung mga sponsor mo. Mali. Hindi lahat ng sponsor ay mananatili. Bumitaw nga sila sa Kalingap eh. Na bumibilib sila sa Kalingap. Bumitaw nga sila eh. At doon sila sumusuporta sa taong tutulungan nila. Katulad ni Beyonce. O, di ba? Di ba gano'n yan? Pero hindi habang buhay yan, o hindi magtatagal yan, bibitaw din yan. Magsasawa yan, lalo kung makapag-isip na. Ba't ko naman pagkagastusan? Bakit siya lang ba yung
nangangailangan ng tulong. Kung ako sponsor ha, ba't siya lang ba nangangailangan ng tulong? Ang daming pwedeng tulungan ng mga kababayan natin na nangangailangan. Doon ako sa taong tumutulong talaga sa mga nangangailangan. Susuportahan ko siya sa kanyang advokasya na tumulong sa mga kababayan natin para makarating yung tulong ng pagmamahal na iaabot ko. Di ba ganun yan? Hindi mananatili mga sponsor na yan. Kaya, Beyonce, huwag ka magpasulsul dyan sa dalawang asungot mo na nakapaligid sa'yo. Maaring sirain ka rin yan balang araw. Kung anong ginawa nila sa Kalingap na pagtatraidor, ganun din. Tatraidor rin ka rin yan balang araw. Di ba? Alam ko naman, Beyonce, na napilitan ka lang na magpatulpo dahil sa dalawang asungot na yan. Nakikita ko naman eh. Di ba? Comment lang kayo mga viewers ko. Nakikita ko naman eh. Ganon din yung mga magulo ni Beyonce. Nakikita ko sa kanila na parang napipilitan lang sila sa ginawa nilang pagpatulpo dahil sa dalawang asungot ng mga sulsol at sa ilang mga sponsor na nagsusulsol sa kanila. Ginagamit lang si Beyonce para sirain ang Kalingap. Iyon ang totoo nun. Para sirain talagang Kalingap. Kasi ang Kalingap, mga viewers ko, maraming natulungan. Maraming napapagawang pabahay. Maraming mga kababayan natin na naghihikahos ang natutulungan ng Kalingap. O, tingnan mo. Yung dalawang asungot na nakapaligid sa iyo, Beyonce. Marami natulungan ba yun? Wala. Walang natulungan. Pati ikaw, wala ka natulungan. Di ka natulungan nila. Bagkos, sabi nga ni Kalingap Rab, ikaw pa nakatulong dyan sa dalawa na yan. Ng mga asungot mo na yan. Ikaw pa nakatulong dyan. Dahil mula sa mga sponsor mo. Di ba? Kumita kayo mga viewers ko, tawag na sabi ko ha. Kaya, ang masabi ko lang dito kay Beyonce, mag-ingat siya dyan sa dalawang asungot niyan dahil mga traidor yan. At yung ilang reaktor na kumakampi sa inyo, na dating Kalingap, na ngayon ay kinakalaban ng Kalingap, lalo na yung sinasabi ng, sino ba yun, yung Kapisot. Kapisot ba yan mga viewers ko? Comment lang kayo ha kung tama. Kapisot. Tama ba yung kanyang channel, Kapisot? Dati daw itong Kalingap. Ngayon, wala na sa Kalingap dahil traidor, sabi ni Kalingap Rab. So, ganun ang gagawin yan balang araw sa'yo, Beyonce. Yan ang totoo niyan. Kaya ngayon, ito yung sinasabi ko, na 3-in-1. Una kay Midet, na gusto nilang kunin para makisimpatiya sa kanila, pero si Midet, siyempre, may pag-iisip, malawak yung pag-iisip, hindi lang nakuha. Ay, si Rina, tapos si Rina naman, ganon din ang ginagawa nila. Nung mga, ginagamit din si Rina, ng mga reactor na iilan na against sa Kalingap, na kisyo mayroong pera daw, pa si Rina sa Kalingap. Naghahanap sila ng pera ni Rina sa Kalingap. Di ba kakapal ang mamukha nito? Bakit pera nyo ba yun kung may pera man? Wala namang pera na, sabi ni Kalingap Rab, dahil ginastos na kay Rina sa papagamot. Ang kakapal ng mga mukha nito, mga anti-Kalingap reactor na ilan na kontra sa Kalingap. Si Rina nawakwak ng mga sponsor. Tama yung sabi ni Kalingap Rab na ito si Rina kasi unang naging Kalingap Angel at viral sa kanya. Itong si Rina. Si Rina ang unang nagpa-viral, ang unang na-viral sa Kalingap. Maraming nanonood kay Rina, maraming naawa at isa na ako doon. At naging kapartner nito ni Ido. Maraming yung mga sponsor na tumulong kay Rina, ganoon din kay Ido. Ngayon, naipartner si Rina, nawala si Ido, at naipartner si Ido kay Erika, ganoon din. Nag-boom uli yung kailang love team. Maraming mga sponsor suporta kay Edo at kay Erika. Yung Erika nga, maraming sponsor. Pero anong nangyari, nawakwak si Erika ng mga sponsor, nawakwak, naakit si Erika at yung kanyang kapatid sa kalahating milyon. Di ba?
may pera na binigay yung sponsor kay Kalinga Prab ng kalahating milyon para may pagawa yung bahay. Dahil sa itong ate, mukhang nasilaw sa pera, para kinausap na yung siguro yung sponsor na i-direct na lang sa kanila yung kalahating milyon ibigay. Huwag na idaan pa kay Kalingap. So, gano'n ang nangyari. Kaya ang ginawa, itong Erica, sinusulan ng kapatid, na bumito ka na sa Kalingap, at mananatili yung mga sponsor sa atin. Gano'n yun, di ba, mga viewers ko? Mananatili yung mga sponsor sa atin, bumito ka na sa Kalingap, magpaalam ka na sa Kalingap. Kaya yun. Na malaman-laman sa bandang huli, nawakwak na pala. Nasulsulan na pala siya ng ilang sponsor, si Erica. So, nahiwalay. Pantariido yan, ha? Pumasok ngayon to si Beyonce. Pinartner ulit, dahil wala na sila Erica at si Edo, pinartner ulit ni Kalinga Prab si Edo kay Beyonce. At nag-boom. At ito, lalo nakilala natin si Beyonce. Di ba? Nakilala natin. Paggawa ng bahay, hanggang sa nagkaroon tricycle, tsaka motor, magandang bahay, sa lahat ng Kalingap Angel, si Beyonce ang pinagawang pinakamagandang bahay na ginawa ni Kalinga Prab. Sa advice, sa tulong ng mga ilang sponsor. Di ba? Dahil yun ang gusto ng mga sponsor Siyempre, si Kalinga Prab, para di mawala yung mga sponsor na tumutulong kay Beyonce, sinuportahan niya itong advice ng mga sponsor. Na di kalaunan, try-try din pala siya ng ilang sponsor. Hindi naman lahat ng sponsor na sumusuporta kay Beyonce ay sumama kay Beyonce. Hindi. May ilan lang na sponsor. Di ba ganun nangyari? Nawakwak din itong si Beyonce. Kasama yung dalawang asungot. Una, dahil itong dalawang asungot, kinakalaban ng Kalingap, natagal sila. Ngayon, sinulsulan itong Beyonce na para bumitaw na rin sa Kalingap. At itong Beyonce, hindi nag-iisip, makitid yung utak, ayun, napasusul sa dalawa, kasama sa mga sponsor na nagsusulsul sa kanya, na aging sa Kalingap. Kaya ngayon, napapag-usapan natin ngayon. Diba ganun yung mga verse ko? Naging mainit ang usapan sa social media. Patungkol kay Beyonce. Lalo-lalo lang uminit nung magpatulpo. Dahil marami nagalit dito kay Beyonce na mga supporter ng Kalingap at mga reactor dito kay Beyonce dahil sa kanyang katraidoran sa Kalingap. Kasama yung dalawang asungot ng mga traidor. At yung ilang reactor na dating Kalingap na andyan sumasama kay Beyonce at dahil sa dalawang asungot, mga traidor. Kaya grupo ng mga traidor yung nasa likod ni Beyonce. Grupo ng mga traidor. Di ba ganun yung mga viewers ko? Comment lang kayo kung tama, ha? Yan lang sa akin. Mga kababayan ko dyan. Paalala ko lang ulit, baka may nanonood dyan na hindi pa nakapag-subscribe dito sa aking YouTube channel, Rani Channel. Subscribe po kayo. Lalo-lalo yung mga viewers ng Kalingap, viewers si Pugumbiyero, mga viewers si Krishna, viewers ng Chris Paul Fanatic, na nasa ibang bansa ng mga OFW, mga viewers si Kalinga Prab na sa ibang bansa ng mga OFW. Welcome na welcome po kayo sa aking YouTube channel, Rani Channel. Subscribe, like, share, and comment. Okay? Yun lang po. Bye. Ingat po lagi. Pagpalain po tayo. Nampong bye pa.